Ang tikbalang ay isa sa pinakakilalang nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas, na madalas na tinutukoy bilang isang halimaw o espiritong nakatira sa mga kagubatan at bundok. Ang kwento tungkol sa tikbalang ay may maraming bersyon depende sa rehiyon, ngunit ang pangkalahatang konsepto ay pare-pareho. Ito ay isang nilalang na may katawang tao pero may ulo at paa ng kabayo, at madalas na nakikipag-interact sa mga tao sa mga misteryosong paraan. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan na napapaligiran ng makapal na gubat, naninirahan ang isang matalik na magkaibigan, si Juan at si Pedro. Sila ay dalawang batang laging naglalakbay patungo sa kagubatan upang maghanap ng puno ng niyog o mangga, at minsan ay gumagawa ng mga maliliit na bahay sa ilalim ng mga puno para sa kanilang libangan, ngunit alam ng lahat sa kanilang bayan na ang kagubatang iyon ay hindi payapa. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga multo, kapra, at iba pang mga engkanto na doon naninirahan. Isang araw, habang sila ay naghahanap ng prutas, biglang napansin ni Juan na may isang malaking puno na tila ba hindi pa niya nakikita noon. Napakalaki at matanda ang puno, at tila ba may isang lihim na daan na umaabot dito. Naisip ni Juan na sundan ang landas, ngunit si Pedro ay kinabahan. Juan, huwag natin sundan yan, sabi ni Pedro, baka may masama tayong makasalubong. Ngunit si Juan ay mahilig sa mga adventure. Hindi ako takot, Pedro, sundan mo ako, baka may natatagong kayamanan sa dulo nito. Sa wakas, sinundan din ni Pedro si Juan. Habang sila ay papasok sa kagubatan, naramdaman nila na ang hangin ay naging mas malamig. At tila ba may isang malalim na katahimikan sa paligid. Wala silang marinig kahit anong tunog ng mga ibon o hayop, parang ang buong kalikasan ay natakot. Pagdating nila sa dulo ng landas, nakita nila ang isang malaking burol na may isang bato sa gitna. Sa ibabaw ng bato, may nakatayong isang taong may katawang tao pero may ulo at paa ng kabayo. Ito ay walang iba kundi ang tikbalang. Napagtanto ni Pedro na sila ay nasa panganib. Juan, tumakbo tayo, sigaw ni Pedro. Ngunit si Juan ay parang nakapako sa kinatatayuan niya. Hindi siya makagalaw, dahil sa mata ng tikbalang ay may isang misteryosong lakas na parang hinahatak siya. Tumigil kayo, ang malalim na boses ng tikbalang, ano ang ginagawa ninyo sa aking teritoryo? Si Pedro ay nagsimulang manalangin, patawarin po ninyo kami, tikbalang, hindi namin alam na ito ang inyong lugar. Ngunit si Juan, na hindi mapakali, ay sumagot sa halip, hindi kami nananakot sa iyo. Ano ba ang gusto mong gawin sa amin? Ang tikbalang ay humalakhak ng malakas, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag ng kulay pula. Maraming tao ang pumasok sa aking kagubatan, pero wala akong nakikitang katulad mo. Juan, ikaw ay may tapang, ngunit ikaw rin ang pinakamagulo. Dahil dyan, ipapakita ko sa inyo kung bakit dapat takot kayo sa akin. Sa sandaling yon, ang tikbalang ay nagsimulang lumipad, at sa isang iglap, nawala na ang dalawang bata sa kanilang dating lugar. Nang magising sila, naroon sila sa isang malaking taniman ng mga puno na hindi nila kilala. Ang langit ay kulay dilaw, at tila ba walang araw o gabi, ang lugar ay ganap na iba, parang isang mundo ng mga espiritu. Hindi ako nasisiyahan sa mga taong tulad ninyo na umaabuso sa kalikasan, sabi ng tikbalang, kaya't ipapakita ko sa inyo kung ano ang mararamdaman ng mga hayop at puno kapag kayo'y pinuputol o sinisira. Sa loob ng ilang oras, o maaaring mga araw, hindi nila alam dahil wala silang ideya kung gaano katagal sila doon, pinilit ng tikbalang si Juan at Pedro na subukan ang mga sakit at hirap ng mga bagay-bagay sa kagubatan. Si Juan ay napilitang mamuhay bilang isang puno, samantalang si Pedro ay naging isang hayop. Sa kanilang pagiging ibang nilalang, naramdaman nila ang sakit ng pagkalason, pagkakatamba, at pagkawasak ng kanilang kapaligiran. Matapos ang ilang panahon, bumalik sila sa kanilang anyo bilang mga tao. Ang tikbalang ay tumingin sa kanila at sabi niya,
Ngayon alam ninyo na ang halaga ng kalikasan, huwag ninyong uulitin ang inyong mga ginawa, o babalik ako para kunin kayo. Sa sandaling yun, biglang sila ay nababalik sa kanilang dating lugar sa kagubatan, nakita nila ang kanilang mga kaibigan na naghahanap sa kanila, at tila ba wala silang nawala kahit isang araw, ngunit alam nila sa kanilang sariling puso na ang lahat ng nangyari ay totoo. Mula noon, hindi na sila nagpapasok sa kagubatan ng walang respeto, sinabi nila sa kanilang mga kapwa-tao ang kwento ng tikbalang, at mula noon, ang lahat ay naging mas maingat sa pagtrato sa kalikasan. Aral ng kwento. Ang kwento ng tikbalang ay isang paalala sa atin na dapat igalang ang kalikasan at huwag abusuhin ang mga likas na yaman. Ang tikbalang, bilang isang simbolo ng proteksyon sa kagubatan, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. For more stories, please subscribe my YouTube channel.